In-archive na ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May live report si Rafi Tima. Rafi. Atong tuluyan na ngang tinuldukan ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos sa bumoto na i-archive ang mayorya ng mga senador. Senator Cayetano Pia. 11 ang bumoto pabor sa pag-archive, 4 ang bumoto laban dito at 1 ang nag-abstain. Paliwanag din Senador Panfilo Lacson, nag-abstain siya dahil ayaw daw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara. Halos lahat sa mga bumotong pabor sa pag-archive ay nagsabing sumusunod lang sila sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ang mga hindi naman pabor, isinasaalang-alang lang daw ang motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema. Bago ang pagboto sa pag-archive, una muna nagbotohan sa motion ni Senate Minority Leader Tito Soto na ipagpaliban ang pagboto sa motion ni Senador Marcoleta na i-dismiss ang impeachment. Sa kalagitnaan ng botohan sa motion ni Senador Marcoleta, pinalabas naman sa session hall ang ilang manonood sa gallery. Bago kasi matapos magsalita ni Senador Amy Marcos, nag-thumbs down. Marcoleta is lost. Matapos ang halos 4 na oras na debate, pinagbotohan ng mga senador ang motion na inihain ni Senate Minority Leader Tito Soto na i-table o isang tabi ang motion ni Senador Rodante Marcoleta. Nais kasi ni Marcoleta na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kasunod ng desisyon ng Supreme Court na nagdeklarang ito ay null and void. Pero kalaunan, iminungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na amyendahan na lang ang motion ni Marcoleta. Send it to the archives, like we will have the same result. If that is the case, and I will be pleasing Senator Soto if I do that. Kaya sa halip na motion to dismiss, ginawang motion to archive ang ginawa ni Marcoleta, bagay na tinutulan pa rin ni Soto. 5 ang bumoto pabor sa motion ni Soto habang 11 ang bumoto kontra rito, kaya tuloy nitong ibinasura ng Senado. Natuloy ang botohan para sa motion na i-archive ang articles of impeachment. Bago yan, sa privilege speech ni Marcoleta, inisa-isa niya ang mga anyay hakbang ng Kamara na di raw naaayon sa sariling impeachment rules para pagulungin ang impeachment trial ni Duterte. Isa riyan ang pagkakaroon ng 3 naunang impeachment complaint bago mapirmahan ng sapat na bilang ng kongresista ang ika-4. Tulad ng sinabi ng Korte Suprema, nilabag din daw ang 1-year ban sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang opisyal. Hindi raw ito in-refer sa House Justice Committee at hindi isinama sa Order of Justice. Bukod dyan, mahirap na raw baliktarin ang desisyon ng Korte dahil unanimous daw ang pagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. The Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. Hilaw yung complaint. Hilaw din yung decision. Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Ayon kay Soto, dapat hintayin muna ang desisyon sa inihahing motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa ruling ng Korte Suprema. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final, thus appealable. Ngayon, naka-appeala na. Marami nagtatanong, kung naka-appeala na, ba't tayo nagmamadali? Ay dismiss ito sa atin. Sina Senador Panfilo Lacson at Senadora Risa Ontiveros kinatigan si Soto. At tabling is not defiance of the Supreme Court. Wala pa nga po kasing final na decision. How do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. Naniniwala naman ang House Prosecution Panel na pwede pang baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito kaugnay sa impeachment. Kapag nangyari yan, dapat daw mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Kung pinal at executory na, tapos na ang boxing. Diba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng Supreme Court na final and executory. Sinabi lang, executory. Hindi pwede susundin nila ngayon dahil sinabi ng Supreme Court, ibasura yan. Tapos later on, pag nagbago yung Supreme Court and sinabi na ituloy yan, hindi nila susundin. Hindi pwedeng ganun. Ang mga hukom po, tao rin sila eh.
na maaring magkamali. Sa kalagitnaan ng botohan sa mosyon ni Senador Marcoleta, pinalabas naman sa session hall ang ilang nanonood sa gallery. Bago kasi matapos magsalita ni Senador Amy Marcos, nag-thumbs down ang 4 na kababaihan na agad inutusang lumabas. Kasama rin sa nag-thumbs down at lumabas sa session hall ang pamangkin ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D. Bakit naman ngayon? Atom, alas 9:30 na natapos ang botohan matapos sa magpaliwanag ang karamihan sa mga senador tungkol sa kanilang boto. Yan ang latest mula dito sa Senado. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nag-uulat. Maraming salamat, Rafi Tima. Kinikilala raw ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senado kaugnay sa impeachment case. Sunod daw nilang pag-aandaan ng magiging sagot o komento nila sa Korte Suprema kapag naghain na ang Kamara ng motion for reconsideration. We acknowledge yung naging desisyon ng Senate to adhere to the Supreme Court ruling and also to archive yung articles of impeachment. But do you believe, Attorney, that the impeachment case is now dead, now it's in the archive? I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt the decision of the Supreme Court. Itinanggi ng isang vlogger ang alegasyong dumura umano siya sa lalagyan ng holy water sa isang simbahan sa Misamis Occidental. Pero nagsorry pa rin siya. Sarado muna ang simbahan bilang tanda raw ng penitensya. May report si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Usap-usapan sa social media ang viral Facebook videong ito ng isang babaeng vlogger sa St. Joseph the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Occidental nang bigla siyang dumukwang sa lagayan ng holy water. Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari. Pero sabi ng simbahan, dinuraan ng babae ang lagayan ng agua bendeta. Dagdag pa ng simbahan, malinaw na sacrilege o paglapastangan daw ang ginawa ng vlogger. At isang malaking kasalanan sa relihiyong Katoliko. Dahil dito, ipinasara muna ni Osamis Archbishop Martin Humuad ang simbahan. Tinipon ang lahat ng mga pari sa kasinelyuhan ang pintuan ng simbahan. Tanda raw ito ng penitensya at reparasyon. O dili kini dula-dula lang, giyama-yamaan o gipanamastamastan ang maong simbahan, mao nga kini atong iuli o atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. Kay ang balaod sa simbahan mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na po tayo responsibilidad. Hindi pa masabi kung kailan muling bubuksan ang St. John the Baptist Church na isang national cultural treasure at itinayo noong late 19th century. Until further notice, tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo dili lamang sa usa ka tawo kundi dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Inautunta nga doon na tayo mga penitensya, doon na tayo mga pag-ampo nga paghahimuon, doon na tayo mga sakripisyo nga paghahimuon. Iniutos din ng Arsobispo ang Holy Hour of Adoration at Service para sa pagkukumpisal bukas ng alas 3 ng hapon para raw sa spiritual healing. Sa isang video post, umiiyak na itinatanggi ng babaeng vlogger ang alegasyong dinuraan niya ang lagayan ng holy water. Gayunman, nagsorry siya sa simbahang Katoliko. Na yung mga tao nakasunod maluwa ako dito, wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. May kong pasaylo pero wala dyan ko nakakuha ng luwa dito. Ayon naman sa PNP, nagbabalak na magsampa ng reklamo ang lokal na pamahalaan at ang mga kinatawan ng simbahan laban sa content creator. Posible sila mag-cite under Article 133 of offending the religious feelings. James Paulo Yap ng GMA Regional TV,
Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang senior citizen sa Quezon City matapos matrap sa nasunog na bahay. Sa Tondo, Maynila, abot sa 1,500 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na umabot sa Task Force Charlie. May spot report si Jamie Santos. Gumapang hanggang sa bubong ang apoy ng nasusunog na bahay na iyan sa Scout Ralio Street sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Ang makapal na usok na ito, tanaw hanggang sa mga katabing gusali. Sumiklab ang sunog sa 4 na palapag na bahay pasado 4:00 ng hapon. Umabot ito sa ikalawang alarma at tumagal ng 1 oras bago naapula. Ayon sa mga otoridad, isang babae na edad 78 ang nasawi matapos matrap sa loob. Inilikas din ng ilang matatanda na inaalagaan sa katabing home health care roon. Patuloy na inaalam ang sanhi ng apoy. Sa Tondo, Maynila, umabot naman sa Task Force Charlie ang malaking sunog sa Barangay 105. Kinailangan ng helicopter para magsalok ng tubig at isaboy sa mga nagliliyab na bahay. Pahirap sa mga bombero ang makipot na kalsada kaya ang mga fire trucks halos magsiksika na. Ang mga nasunugan, inulan pa habang nagsasalba ng gamit. Kasama sa inilikas ang kanilang mga alaga. 6 na oras ang itinagal ng sunog bago tuluyang naapula pasado 4:00 ng hapon. Wala naman pong kasing sakit. Binitbit ko na lang po yung bunso ko para makababa na kami. Wala na po kami babalikan, wala na kami tutulugan. May 3 sugatan kabilang ang 2 bombero. Di pa tiyak ang sanhi ng apoy. Meron silang sinasabi na meron ng nananso, kailangan niya ng apoy para malusaw yung plastic. Lalabas yung tanso, may bebenta yung tanso. Sa kasagsagan ng sunog, isang lalaking nagnakaw daw ng tanso ang inaresto. Pero nilinaw ng mga pulis na hindi ang lalaki ang nagsimula ng apoy. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pilipinong turista sa Hong Kong patay matapos mabundol ng taxi. Viral ng dashcam video ng aksidente. Ayon sa Hong Kong Police, sugatan din ang 80 anyos na driver na agad inaresto. Nahilo umano siya kaya nawala ng kontrol at sumampa sa bangketa. Ayon sa DFA, kasama ng biktima ang isang kaibigan at pauwi na sana sa Pilipinas. Inaasikaso na ang pagpunta ng pamilya ng biktima sa Hong Kong. Pag-aangkat ng bigas ng Pilipinas, sinuspinde ng 60 araw ni Pangulong Marcos. Magsisimula ito sa September 1. Ayon sa palasyo, ito'y para protektahan ang mga Pilipinong magsasaka na apektado ng mababang presyo ng palay ngayong anihan. MRT-3, may libreng sakay para sa mga pasaherong may national ID. Ayon sa DOTR, ipapatupad yan sa lahat ng Miyerkules ng Agosto. Mula 9 hanggang 11 ng umaga at 6 hanggang 8 ng gabi. Maaaring ipresenta ang physical card, printed paper o digital copy version ng national ID para makalibre ng sakay. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang kanal sa masikip na Siwang ng 2 bahay nasagip ang bagong silang na sanggol sa Cavite. Kalat na sa Facebook ang video ng pagsagip sa bata sa tulong ng lalaking nagpumilit na isiksik ang sarili sa isang butas. Di pa malinaw kung paano napunta sa kanal ang sanggol. Pero kinumpirma ng pulisya na anak ito ng menor de edad sa lugar. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga kaanak ng ina ng sanggol pero tumanggi sila sa panayam. Iimbestigahan ng VAUSI officer ang nangyari. Nasa maayos na kondisyon na rin daw ang mag-ina. Isa sa ilalim sa intervention program tulad ng counseling at rehabilitation ang ina ng sanggol. Ang island ate of Cebu, si Shuvi Etrata. Buhay ni Sparkle star Shuvi Etrata mapapanood sa magpakailanman this weekend. Umaasa raw si Shuvi na ma-inspire ang viewers sa kanyang humble beginnings sa Bantayan Island sa Cebu. Gayon din ang pagiging breadwinner niya bilang panganay sa 9 na magkakapatid. Maraming sugat na mabubuksan ulit po, Miss Obs, na kailangan kong harapin for the show. Pero at the same time, alam ko po na maraming nagbibigay po ito ng inspirasyon sa maraming tao.
David Licauco at Jillian Ward, dibdiba ng training para sa Never Say Die. I'm 20, I'm trying something new, mas matured na po, mas seryoso, and action na talaga. Nag-aaral kami ng arnis, also mga knifing, fighting, diba? And yeah, I think mag-aaral din kami ng guns. Reunited sa Never Say Die sina Jillian at kapuso opa Kim Jisoo na nagkasama sa abot kamay na pangarap. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung trip mong mag-hike for the peaks o akyatang may 4 peaks, nasa iisang bundok lang yan, ang Mount Arayat. G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Sa kapatagan ng Pampanga, may bundok na tila nag-aanyaya. Ang Bundok Arayat. Arat, pero dapat sa apat na peaks. So, punta tayo sa first peak. Ang tuktok sa Hilaga at Timog hanggang sa Pinnacle Peak ang tinatawag na TKO Ridge. Lagi po naming nadadaanan. Nakaka-curious po since childhood na ano po kaya feeling maakyat yung Mount Arayat. And it's my first major mountain. Lagi po naka-condition yung Arayat to give the best view. May tuturing ang mahiwaga ang bundok, likas sa makikita, sa nakamamangha nitong ganda, at pinangangalagaan daw ng diwatang si Maria Sinukuan. Ang hikers na umakyat para na ring susuko sa hirap ng trail, kaya dapat paghandaan ng mabuti ang hike sa Mount Arayat. Challenge din dito ang mapagkukunan ng tubig na maiinom at malarapeling na akyatan sa ilang bahagi. Hindi lang po paa yung gagamitin nyo, kundi talagang aakyatin po nyo yung mga ugat-ugat, 90 degrees. Mas technical pero tiyak na scenic route. Tanawang Mount Pinatubo, bulubundukin ng Sierra Madre at ang kapatagan ng Pampanga. Sobrang ganda po ng Arayat. Kahit major po siya and mahirap, yun nga po 16 hours. Willing po ako balikan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.